Good morning guys, tara biyahe tayo ngayon sa GrabCar. Time check is 3:80 na ng umaga. Madaling araw ngayon, so try nating maaga bumiyahe. Try natin kung makakapagkano tayo ngayon pag maaga tayo bumiyahe dito sa GrabCar. Nga pala ngayon guys ay araw ng Tuesday, January 13, 2026. So tara, samahan nyo ako. So tingnan natin kung ilang oras natin matatapos yung biyahe natin. Target ko ngayon is 4,000 pesos. Sana makuha natin ngayong araw na to. So tara. So yung pinasukan tayo kaagad ng first booking natin guys. Papunta siya ng Cubao, 5-star terminal. Dito manggagaling sa may Makati, sa may Palanan. Eh syempre bumili tayo ng coffee muna sa 7-Eleven dahil nga para hindi tayo antukin mamaya sa biyahe. And then bumili din tayo ng siopaw. Syempre para maganda yung biyahe natin, tuloy-tuloy, hindi tayo basta-basta magugutom. So mamaya na tayo mag-aalmusal, mga alas 10 siguro ng umaga. Pag medyo maramdaman natin na may hina na yung booking, saka tayo mag-aalmusal para hindi sayang yung oras natin. So game, pick upin ko lang yung passenger natin. Ayun guys, natin dito sa Cubao. Next booking natin, meron kagad pumasok dito rin sa Cubao papuntang Pasig. Ang fare is 163 pesos. Nga pala guys, naka-open yung Saver natin. Pagka ganito kasi madaling araw, medyo mahina yung booking sa standard. So nagbukas tayo ng Saver. So tara, pick upin lang natin pangalawa natin passenger. Hi guys, nag-cancel yung natin, yung pangalawang passenger natin. Dahil nga wrong pin siya. So mali yung pin niya. Hindi ko alam kung bakit hindi nababasa yung pin eh. Baka ginagalaw kasi yung pin kaya hindi mahanap ni Grab yung exact location kasi minsan ginagalaw-galaw yung pin eh. So yun, nag-cancel siya kasi malayo daw. So tara, hanap ulit tayo ng ibang passenger. Hi guys, pinasukan na tayo ng booking ulit. Dito ulit sa Cubao, hindi tayo umalis dito. Papunta naman to ng Heart Center lang. So 83 pesos lang yung fare, pero okay na. Kaysa magantay ako dito ng pasahero. Antayin natin mga alas 4, lalakas na yan eh. Pero ngayon medyo mahina pa. Sige, tara, kunin ko na yung passenger natin. Hi guys. So kanina, pag drop natin ng passenger sa may East Ave, pinasukan din tayo ng booking doon. From East Ave papunta rito sa Cainta. Ang fare is 200 plus, kulang-kulang 300. So maganda-ganda. Although Saver yung mga nakukuha natin booking ngayon, maganda lang dahil nga maaga. So mabilis natin nahatid in less than 30 minutes, minsan 30 minutes lang. Meron tayong kulang-kulang 300 pesos. Kanina nga nasa 290 yata yung fare from East Ave papunta rito sa Cainta. And then ngayon nga sa Cainta naman, pinasukan tayo ng booking, papunta naman to ng Quezon City. Saver pa rin, ang fare is 215 pesos. So naka-open pa rin yung Saver natin. Okay na rin to dahil nga alam naman natin dito sa Cainta, sobrang traffic dito. Pag nabutan nga dito ng alas 6 or alas 7, kaya maganda palabas tayo dito sa Cainta. So yun guys, update ko kayo pag na-drop na natin yung passenger natin sa may QC. Hi guys, time check is 5:41 na ng umaga. So natin yung passenger natin dito sa may Quezon City. Actually dito yun sa may Cubao. Tapos pinasukan tayo kagad ng booking din. Dito lang din sa may Cubao, papunta siya ng Intramuros sa Manila, sa may BIR. So ang fare is 313 pesos. So pick upin ko lang and then update ko kayo mamaya pag natin siya sa Manila. Morning guys, kakababa lang ng passenger natin dito sa Intramuros. So ngayon pinasukan na naman tayo ng booking, papunta naman siya ng Caloocan. So ang fare is 197 pesos lang. So papunta na nga ako, pick upin lang natin yung passenger natin. So tara, let's go! Guys, time check is mag-alas 8 na, 7:58 na ng umaga. Kanina, paghatid natin ng passenger natin sa may Caloocan, sa may Baliwag Transit, may pumasok din na booking doon, malapit lang sa may Caloocan din. Papunta rito sa may Makapagal, sa Met. So ang fare is 200 plus, 281 yata yun. And then ito nga tayo ngayon ulit sa MOA. So far mayroon na tayong 1,600 plus. So mag-alas 8 pa lang. So tara, hanap ulit tayong booking dito. Hi guys, pinasukan na tayo ng booking ulit. Dito lang yan sa may Shore.
Tower 2 papunta ng Chino Roses. Ang fare is 215 pesos. So papunta na ako sa pick up location. So update ako mamaya ulit pag na-drop natin tong passenger natin. And sana maaga natin ma-drop. Sana less than 30 minutes ma-drop na natin para maganda-ganda. So let's go. Hi guys, may next booking na tayo. Kakahatid lang natin ng passenger dito sa may Chino Roses extension. And then pinasukan tayo kaagad ng booking. Papunta naman to ng GSIS doon sa may malapit sa MOA. So ang fare nito is 307 pesos. So malapit lang dito sa pinag-dropan ko yung pick up location nitong panibagong booking. So tara, pick upin ko lang. Hi guys, andito tayo ngayon sa may Jokno Boulevard. Papunta tayo ng MOA ngayon. So kakahatid lang natin ng passenger natin sa may GSIS. Kaso ngayon wala pang pumapasok na booking dito sa may Molobay siya kung malapit. So, try ko munang mag-ikot-ikot dito. Hopefully pasukan tayo ng booking. Time check nga pala is 9 o'clock pa lang ng umaga. So maaga pa. Sana maaga natin matapos yung target natin. So update ko kayo ulit mamaya pag may pumasok na booking sa atin. Hi guys, may pumasok na booking sa atin dito sa Shore Residence. Papunta naman to ng NAIA Terminal 3. Ang fare is 128 pesos lang. Ayos na yan, kahit maliit. Sana mag NAIA X para mabilis, pero pag hindi nag NAIA X to, talo tong fare na to. Kanina maganda-ganda kasi wala pang 30 minutes, 300 pesos yung fare kanina. Sana mag-expressway to si passenger. So pick upin ko lang. Hi guys, update lang guys, nahatid na natin yung passenger natin dito sa may Terminal 3. So maganda dahil nag-expressway kami. Ngayon naman pinasukan tayo ng booking dito, NAIA Terminal 3 papunta to ng BGC. 367 pesos yung fare. So maganda-ganda, medyo malaki-laki. So pick upin ko lang. Umikot lang ako dahil nga lumagpas na ako dun sa pick up point. So sana huwag i-cancel yung passenger. Hi guys, time check is 10:45 na. Kakahatid lang natin ng passenger dito sa may Consular Road. Grabing traffic dito sa Loton from Terminal 3. Grabing traffic. 5 kilometers lang to pero inabot ako ng 1 hour na biyahe. Grabe, sobra. So sana pasukan pa tayo ng booking dito. Kung hindi na, kakain na muna siguro tayo. Hanap tayo makainan dito. Kaso not sure lang kung meron. Try kung pumunta BGC, baka sakali makakuha ako ng passenger. Nakaka 2,600 plus pa lang ako ngayon. So at least siguro pag naka 3,000 pwede na tayo mananghalian. Hindi pa naman tayo nagugutom. So update ko ulit kayo mamaya pag pinasukan tayo ng booking. Hi guys, kanina habang nag-video tayo, pinasukan tayo ng booking kaagad. So pero mababa lang, sobrang lapit lang. 5 minutes natin na natin. 64 pesos lang yung fare. Standard pa yun ha. Pero dito lang yan, McKinley. Halos tawid lang. So ngayon dito ako McKinley. Grabe traffic dito. Try ko pumunta ng BGC. Kahit maiksi lang, basta mabilis mahatid. Nakaka 2.7 pa lang ako ngayon. So 300 pa para mag-lunch na tayo. And yun na nga guys, pinasukan tayo 300 pesos. So kulang lang tayo ng 300 pesos para mag 3,000. Ngayon na pumasok yung booking. Dito lang sa may McKinley. Papunta to ng St. Luke's, Quezon City. So medyo malayo-layo ng konti. So sana hindi traffic dun. Sana less than 1 hour mahatid natin to. Para bago mag 12 meron na tayong 3,000 pesos. So titingnan natin. Sana maaga natin mahatid. So tara, let's go! Hi guys, time check is 1:25 na ng hapon. So andito tayo sa bahay, umuwi muna tayo. So kanina, pagbaba ng passenger natin sa may St. Luke's, pinasukan din tayo ng booking papunta ng SM Mega Mall. Ang fare is 200 plus, 219 yata yun. Tapos after nun, pakababa natin ng passenger, pinasukan naman tayo ng booking doon naman sa Shangri-La. Papunta dito sa may Makati, sa may Siang. So yun, tuloy-tuloy yung biyahe natin. Kaya yun nga, nakaramdam na tayo ng gutom dahil mag-go 1:30 na ng hapon. So kain muna ako and then titingnan natin, magpapahinga muna siguro ako. So tingnan ko makakatulog ako.
Nga pala nakaka 3,400 plus na tayo ngayong hapon. And nasa 10 hours na rin yung biniyahe natin. Nag-start tayo ng 3:30 ng madaling araw. Tapos ito nga nakauwi tayo na mag-go 1:30 ng hapon. So 10 hours na biyahe, nasa 3,400 na yung kinita natin. Tingnan natin mamaya kung bibiyahe pa tayo sa hapon and kung makatulog tayo ngayon ng maganda-ganda. So biyahe tayo mga gabi kahit maka 1,000 lang tayo para maka 4,000 plus tayo. So mga 4,500 maganda na siguro na target natin yan. So dyan na muna kayo, update ko kayo mamaya pag nakabiyahe tayo. Hi guys, time check is 4:12 na ng hapon. So nakatulog tayo ng mga 2 oras kanina. Start naman tayo ulit bumiyahe. So mga alas 8 siguro, makakuha lang siguro tayo ng 1,000 plus. Uwi na tayo para at least kahit pa paano mayroon tayong 4,500. Pero kung malakas yung booking, try natin makaabot ng 5,000 pesos ngayong araw na to. So kanina nga meron na tayong 3,400 pesos. So kunti na lang dadagdag natin. So 1,1 na lang para maging 4,500 or 1,600 na lang para maging 5,000. So paggas muna ako, 2 bar na lang pala yung gas ko para mamaya tuloy-tuloy na yung biyahe natin. So update ko kayo pag binasukan tayo ng booking. Nga palang start ko ay Makati ulit dito sa may amin. So tara, let's go. Update guys, mga after 20 minutes pinasukan tayo ng booking. Pero layo ng pick up, 13 minutes pick up nakalagay dito sa Waze natin. From Paco, Manila to Makati, Olympia, Makati. Ang fare is 242 pesos. So in-accept ko na. Tara, pick upin natin dahil medyo matumal ngayong hapon. Siyempre mas maraming ma-accept, mas maaga tayo makauwi. So tara, update ko kayo pag nababa natin yung passenger. Let's go! Hi guys, mayroon na tayong sumunod na booking. So pagkababa ng passenger natin dito sa may Makati, pinasukan tayo ng booking din. Makati City Hall papuntang One Ayala. Ang fare nito is 243 pesos. Yung kaninang hinatid natin from Paco papunta rito sa Makati, 242. Tapos ngayon naman is 243. So medyo traffic na ngayon. So tara. Meron tayong next booking, Greenbelt 3 papunta ng Sampaloc, Manila. Ang fare is 468 pesos. Medyo malaki sana kaso sobrang traffic ngayon. Baka abutin ako ng 1 oras mahigit nito. Pero ayos na to. Kaysa maipit din tayo kahit saan naman, traffic naman talaga. So kunin ko na to. And then check natin kung magkano yung income natin maya maya. Tapos kung sapat na, uwi na tayo. Alas 6 pa lang naman ng gabi. So maya maya target ko kahit mga hanggang alas 8 biyahe tayo. Tapos pahinga na. Bukas man ulit madaling araw. Mas maganda mag madaling araw bumiyahe. So let's go. Good evening guys. Time check is alas 8 na ng gabi. So kanina pagbaba ng passenger natin sa may Sampaloc, pinasukan din tayo ng booking doon papunta rito sa may SM Santa Mesa. Yung fare is 216 pesos. So kanina grabing traffic, umabot ng 1 hour and 20 minutes yata yung hinatid natin sa Sampaloc, kaya naipit tayo. So ngayon nga nag-set ako ng my destination pa uwi ng bahay, pero parang wala nang papasok. So tapusin ko na yung video natin. So bali naka 14 hours tayo ngayon na biyahe. And nag-start nga tayo ng mga 3:30 ng madaling araw. Tapos umuwi tayo ng bahay hanggang mag-alas 2. Tapos natulog tayo. Nag-start naman tayo ng past 4 o'clock. So pinasukan tayo ng booking kanina kasi nagpagas pa tayo, mga 4:30 na. Tapos ngayon nga ay alas 8 na. So more or less nasa 14 hours ang biniyahe natin. So bale yung kinita natin sa araw na to ay umabot din ng 4,562 pesos. And syempre gross pa lang yan. Nagpagas din tayo ng mga, siguro nagas natin nasa 1,200 pesos. And then may natanggap din tayong tip na kulang-kulang 200 pesos. So more or less nasa 3,500 pesos yung kinita natin. Nga pala guys, dyan sa kinita natin, bawas na dyan yung commission ni Grab dahil nga dito sa Grab app, pag pumasok sa amin yung booking, so ang nakikita namin dito, yung pumapasok na lang yung amount kung magkano yung mapupunta talaga sa amin.
So, bali yan, sa 4,562 plus yung tip na 100 plus, sabihin mo ng more or less nasa 4,700 yung kinita natin ngayon. Ibawas natin yung 1,200 na gas, so meron tayong malinis na 3,500 pesos. Syempre itatabi natin yung 1,000 pesos para sa panghulog. So may maiuwi talaga tayo na nasa 2,500 pesos. So yun lang sa mga gustong pumasok dito sa Grab. So sana may idea kayo, and doon sa mga nagtatanong kung kumusta yung kitaan ngayong January, kung malakas ba or mahina. So yan yung tingnan nyo, sa loob ng 14 hours yan yung take home natin. So sa iba okay na yan, maybe sa iba kulang pa yan. So yung iba nagsi 16 hours, mas malaki yung kinikita nila. So depende yan sa area, depende rin yan sa traffic, and depende yan sa oras kung anong oras kayo lalabas. So hindi araw-araw ganyan, minsan mas mahina, minsan mas malakas. So pag malakas, samantalahin natin, biyahe tayo ng biyahe. Pag mahina naman, yun yung time natin para magpahinga. So yun lang guys, maraming salamat. Sana nagkaroon kayo ng idea, and sana nakatulong sa inyo yung video natin.